Ayon po sa pinakabagong ulat, maaring itigil na ng US Securities and Exchange Commission o SEC, ayan, SEC ang kaso nito laban kay Ripple. Kung inyong matatandaan, matagal na pong may legal na laban sa pagitan po ng SEC at Ripple dahil sa isyo kung ituturing bang isang security ang XRP. Ngunit ngayon, may mga sinyalis na maaring magbago ang direksyon ng labanang ito. Bakit kaya? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Kaya ayan po ang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, bakit nga ba posibleng itigil ng SEC ang kaso laban kay Ripple? Ayon po kay Ginoong John Reed Stark, isa po siyang dating opisyal ng SEC, maaaring sundan ng Ripple lawsuit ang mga naunang kaso laban kay Coinbase at saka Binance na kasalukuyang naantala. Nitong nakarang linggo ay hiniling po ng SEC na ipagpaliban ang mga kasong ito na tila nagpapahiwatig ng pagbabago sa kanilang estratehiya sa paghawak ng mga crypto-related cases. Isa pong malaking indikasyon ng pagbabagong ito ay ang pagbago ng pangalan ng unit ng SEC na may kinalaman po sa crypto enforcement. Dati itong tinatawag na Crypto Asset and Cyber Unit. Ngunit ngayon, ito ay pinalitan ng Cyber and Emerging Technologies Unit. Ang pagbabago po sa pangalan ay maaring nangangahulugan na mag-iiba rin ang direksyon ng kanilang mga kaso laban sa malalaking crypto companies tulad po ng Ripple. Ngayon ay ano po ang nangyayari sa mga kaso ng Coinbase at saka Binance. Yan, bukod po sa kaso ng Ripple ay ang SEC ay nag-file po ng request para ipagpaliban ang kaso laban kay Coinbase at saka kay Binance. Nitong Friday, yan ay pinaalam po ng SEC sa Second Circuit Court na ang bagong crypto task force nito ay maaaring humantong sa isang resolution sa kaso laban kay Coinbase. Dahil dito ay hiniling po nila ang isang delay sa pagresponde sa apela ng Coinbase kung dapat bang saklawin ng securities law ang kanilang crypto transactions. Sa pareho pong paraan ay hiniling din ng SEC ang isang 2 buwang pagpapaliban sa kaso laban kay Binance. Ang parehong mga delay na ito ay nagpapakita na maaari pong gusto munang pag-isipan ng SEC ang kanilang mga kasong legal bago tuluyang ituloy ang mga ito. Ngayon ay may pagkakataon bang masettle ang kaso ni Ripple? Ayan. Ayon po sa ilang mga eksperto sa batas, kabilang na po si Attorney Jeremy Hogan, ay maaaring magkaroon daw ng settlement sa kaso ng Ripple bago pa man ma-approve ang isang XRP Exchange Traded Fund or ETF. Isa ito sa mga posibleng dahilan kung bakit nagbabago po ang posisyon ng SEC pagdating sa kanilang legal na action laban po kay Ripple. May tsansa rin na ang pag-aproba ng isang XRP ETF ay isa sa mga dahilan kung bakit maaaring bumalikwas ang SEC sa kanilang dating posisyon. Bukod dito ay napansin din ng mga analyst na maraming mga trial lawyers ng SEC na dating humahawak sa mga kasong ito ay nailipat na sa ibang posisyon, kung saan ay maaari pong indikasyon ng unti-unti pong humihina ang determinasyon ng ahensya sa pagtutuloy ng kanilang legal battle laban sa mga malalaking crypto firms tulad po ng Ripple. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Ngayon, posibleng maantala o kaya ay ma-dismiss ang kaso ng Ripple. Ano po ang magiging epekto nito sa atin bilang mga investor at nagtitrade dito kay XRP at syempre sa maging iba pang mga cryptocurrencies? Una ay kung tuluyan pong iuurong ng SEC ang kaso nito laban kay Ripple, maaari po itong maging isang positibong signal para sa industriya ng crypto sa kabuuan. Maaari po nitong hikayatin ang mas malinaw at patas na regulasyon sa crypto assets sa hinaharap. Pangalawa ay dahil isa po ito sa pinakamalalaking kaso laban sa isang crypto company. Kung maayos ito sa pamamagitan ng settlement o dismissal, maaaring magbigay ito ng mas mataas na kumpiyansa sa mga investors. Kasama na po ang mga Pinoy traders na ang crypto market ay mas nagiging matatag.
Pangatlo ay kung magkakaroon po ng settlement o dismissal sa kaso ng Ripple, maaaring tumaas po ang presyo ni XRP dahil sa mas magandang pananaw ng market or ang crypto market. Ito po ay isang bagay na dapat bantayan ng mga investors na may hawak na XRP. Pang-apat ay kapag magpapakita po ang US SEC ng mas maluwag na pagtingin sa crypto, maaaring mas maraming exchanges at crypto firms ang mag-operate ng may bukas na maaaring magbigay po ng mas maraming investment opportunities para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa nakikita po natin ngayon, mukhang nagbabago na ang pananaw ng US SEC pagdating sa kanilang approach sa crypto enforcement. Kung dati ay agresibo po sila sa paghabol sa mga crypto companies, ngayon ay tila nag-iiba na ang ihip ng hangin. Posibleng ito ay dahil sa lumalaking pressure mula sa crypto community o kaya naman ay dahil sa nauunawaan na nila ang kalikasan ng crypto assets. Yan, or environment ng crypto assets. Para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, ito po ay isang positibong balita. Ibig sabihin ay maaring mas magaan na ang regulasyon sa crypto sa hinaharap na maaring magbigay ng mas maraming pagkakataon para sa paglago ng ating mga investments. Ngunit syempre, hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Mahalaga pa rin ang maingat na pagsusuri at tamang risk management sa ating pag-i-invest sa crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.